Nito lang April 24, 2025, nagkaroon ng panibagong insidente sa West Philippine Sea kung saan ang isang maliit na sandbar na nakapaloob sa lugar na kung tawagin ay Sandy Cay ay bigla na lang umanong pinuntahan ng mga tauhan ng China Coast Guard at iginiit na kontrolado na nila ito. Kasunod nito, nagpahayag din ng mga paratang laban sa Pilipinas ang China Coast Guard at inakusahan nila ang 6 na mga Pilipino ng iligal na pagpasok sa Sandy Cay at iginiit na ang kanilang mga aksyon ay isang uri ng on-site verification and enforcement upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa lugar. Ipinakita rin ng China ang mga larawan ng kanilang operasyon, kabilang ang pagtaas ng watawat ng China sa lugar bilang patunay ng kanila umanong sovereignty sa teritoryo. Ayon sa kanila, ang mga hakbang na ito ay isang bahagi ng kanilang mga seryosong pagsisikap upang protektahan ang kanilang mga karapatan sa South China Sea, isang rehiyon na itinuturing nilang kanilang historical territory batay sa kanilang 9-line claim. Ayon mga kapatid sa tagapagsalita ng China na si Liu Dejon, nananawagan daw sila sa Pilipinas na agad itigil ang ganitong uri ng paglabag at idinagdag na ang mga hakbang ng bansa ay lumalabag sa teritorial na soberanya ng China. Ngayon mga kapatid, bilang tugon sa mga aksyon ng China, agad namang nagsagawa ng operasyon ang Pilipinas sa Sandy Cay upang ipakita ang presensya at ipaglaban ang ating soberanya sa teritoryo. Nagtungo sa lugar ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group at nagtaas din ng watawat ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng Pilipinas, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na operasyon upang ipagtanggol ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea at upang ipakita sa international community na hindi natin itinatakwil ang ating posisyon sa isyong ito. Ang claim na ito ng China mga kapatid ay mariing tinututulan at nireject ng Philippine Navy kung saan ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea, ang mga pahayag ng China na pagkontrol sa Sandy Cay ay isa lamang paraan upang ilihis ang atensyon ng publiko sa lumalalang isyo ng di umano'y mga espiya mula sa China at ang balitang isang troll farm ang inuupahan mismo ng Embahada ng China sa Maynila noong 2023. Dagdag pa ng Philippine Navy, sinuyod na raw nila ang Sandy Cay at wala raw silang nakita o naitalang may mga China Coast Guard personnel sa lugar. Isang malinaw na indikasyon na ang China ay gumagamit ng disinformation at propaganda upang bigyang katwiran ang kanilang mga iligal na kilos. Ngayon mga kapatid, saan nga ba makikita itong Sandy Cay? Anong mga yaman ang narito at bakit napaka-interesado ng China sa lugar na ito? Ang Sandy Cay ay isang maliit na sandbar na matatagpuan sa West Philippine Sea na bahagi ng South China Sea. Matatagpuan ito sa timog kanlurang bahagi ng Pag-asa Island, isang isla na kontrolado ng Pilipinas. Ang Pag-asa Island ay bahagi ng Spratly Islands, isang pangkat ng mga isla, bahura at reef na mayroong overlapping territorial claims mula sa mga bansa sa rehiyon tulad ng Pilipinas, China, Vietnam, Malaysia at Brunei. Ang Sandy Cay ay nasa 9 na kilometro ang layo mula sa Pag-asa Island. Kung mula sa Palawan, ito ay matatagpuan 270 nautical miles o mga 500 kilometers at ito ay nasa loob pa rin ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya't ang lugar na ito ay tinuturing na bahagi ng soberanya ng Pilipinas batay sa mga prinsipyo ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang Sandy Cay ay bahagi ng Spratly Islands kaya ito ay sinasangkot sa mga overlapping territorial claims mula sa mga sumusunod na bansa. Ang Pilipinas ay mayroong legal na claim sa Sandy Cay batay sa EEZ ng bansa at ang pagiging signatory nito ng UNCLOS. Matapos ang mga desisyon ng International Court of Arbitration noong 2016, itinaguyod ng Pilipinas ang karapatan nito sa mga isla at bahura sa West Philippine Sea kabilang ang Sandy Cay. Pagdating naman sa China, ang China ay may claim sa halos buong South China Sea kabilang ang Sandy Cay batay sa kanilang 9-line. Ipinagpapalagay ng China na may historical rights sila sa nasabing rehiyon at ito ay isang claim na tinututulan ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon. Ang Vietnam naman mga kapatid ay may claim din sa bahagi ng Spratlys. Ang mga ito ay kinabibilangan ng mga isla at bahura. At bagamat hindi nila direktang inaangkin ang Sandy Cay, kabilang ito sa kanilang mas malawak na claim sa rehiyon. Ang Malaysia ay mayroon ding claim sa ilang bahagi ng Spratly Islands, ngunit hindi ito nakatutok sa Sandy Cay. Gayunpaman, bahagi pa rin ito ng kanilang mas malawak na claim sa South China Sea. Ang Brunei, bagamat hindi umaangkin ng maraming bahagi ng Spratlys, ngunit may claim sila sa mga lugar sa kanlurang bahagi ng South China Sea. So ngayon mga kapatid, ano naman ang meron sa Sandy Cay? Bakit napaka-interesado rito ng China? Ang China mga kapatid ay may malaking interes sa Sandy Cay at sa iba pang bahagi ng Spratlys dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, ang pagpapalawak ng soberanya. Ang China ay nagsasagawa ng mga hakbang upang ipakita ang kanilang soberanya sa mga teritoryong inaangkin nila sa South China Sea. Kasama dito ang mga hakbang tulad ng pagtaas ng kanilang watawat sa Sandy Cay at iba pang isla sa Spratlys bilang pagpapakita ng kanilang pag-angkin sa mga lugar na ito sa kabila ng pagtutol ng ibang bansa. Militarisasyon.
Ang pagkontrol ng China sa Sandy Cay ay magbibigay sa kanila ng estratehikong lokasyon para sa military outpost matapos nilang magtayo ng artificial island sa mga bahura ng Spratlys tulad ng Mischief Reef at Fiery Cross Reef. Nagiging mas madali para sa China na magpatuloy ng militarisasyon sa buong rehiyon, kabilang ang Sandy Cay. Pag-access sa mga likas na yaman. Ang South China Sea ay mayaman sa natural resources tulad ng langis, natural gas at mga marine resources tulad ng isda. Ang pagkontrol ng China sa mga isla at bahura sa Spratlys kabilang ang Sandy Cay ay magbibigay sa kanila ng access sa mga yaman na ito na may malaking kahalagahan sa kanilang ekonomiyang pangangailangan. Pagkontrol sa international shipping routes. Ang South China Sea ay isang critical maritime corridor kung saan dumadaan ang mga international shipping lanes na nagdadala ng bilyon-bilyong dolyar ng kalakal bawat taon. Ang kontrol sa mga teritoryo tulad ng Sandy Cay ay nagbibigay sa China ng estratehikong kontrol sa mga importanteng ruta ng kalakalan sa rehiyon. Geopolitical influence. Ang kontrol ng China sa Sandy Cay at iba pang bahagi ng Spratlys ay bahagi ng kanilang estratehikong layunin na palawakin ang kanilang geopolitical influence sa rehiyon ng Asia-Pacific at sa buong mundo. Ang mga hakbang na ito ay may malalim na epekto sa relasyong internasyonal, partikular sa kanilang mga kapitbahay at mga bansa sa labas ng rehiyon tulad ng Estados Unidos. Ngayon mga kapatid, sa kabila ng mga hakbang ng China upang kontrolin ang Sandy Cay, patuloy na itinataguyod ng Pilipinas ang karapatan nito sa lugar batay sa mga prinsipyo ng UNCLOS at ang mga desisyon ng International Court of Arbitration noong 2016 na nagbibigay ng pabor sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay patuloy na nagpapakita ng presensya sa mga bahura at isla ng Spratlys kabilang ang Sandy Cay upang ipaglaban ang soberanya nito sa mga teritoryo. Nagsasagawa ang Pilipinas ng mga militarisadong patrols, pag-deploy ng mga Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel at diplomatikong hakbang upang tiyakin na hindi maaagaw ang mga karapatan ng bansa sa nasabing lugar. Ang mga aksyon ng China Coast Guard sa Sandy Cay at iba pang mga bahura sa West Philippine Sea ay hindi lamang nakatuon sa mga isla kundi pati na rin sa pang-aabuso sa mga mangingisdang Pilipino at mga Philippine Coast Guard vessels. Ayon sa mga ulat, patuloy ang panghaharas ng China sa mga mangingisda at mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng mga operasyon sa mga bahurang ito. Matapos ang pagdagsa ng mga Chinese Coast Guard vessels sa mga lugar ng Pag-asa Island, ang mga mangingisda ng Pilipinas ay nakakaranas ng mga agresibong hakbang mula sa China tulad ng pagtatangkang hadlangan ng kanilang mga fishing boats at pagtataboy sa kanila mula sa mga traditional fishing grounds. Ayon sa mga ulat mula sa mga mangingisda sa Palawan, ilang beses na nilang nakasalamuha ang mga barko ng China na nagpapakita ng agresibong pagmaniobra upang pigilan sila sa kanilang pangisda. Bukod sa mga mangingisda, ang mga Philippine Coast Guard vessels ay nakakaranas din ng harassment mula sa Chinese vessels na patuloy na nagbabantay at pumipigil sa kanilang operasyon sa mga disputed territories. Ayon sa mga ulat mula sa Philippine Coast Guard, may mga insidente kung saan ang mga barko ng China Coast Guard ay nagtatangka na mag-intercept at pumigil sa mga barko ng PCG mula sa pagsasagawa ng mga routine patrols at resupply mission. Bukod pa sa mga harassment na ito, ang China ay patuloy na nagsasagawa ng artificial island construction sa mga bahura at reef sa Spratlys tulad ng Subi Reef, Fiery Cross Reef at Mischief Reef. Ang mga military structures na itinayo sa mga bahurang ito ay nagsisilbing mga outpost ng China kung saan sila ay nagtatag ng mga airstrips, radar facilities at military bases na nagpapalakas ng kanilang kontrol sa South China Sea. Ang mga aktibidad na ito ay malinaw na paglabag sa international na batas, lalo na sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang patuloy na pagtatayo ng mga artificial island ng China ay hindi lamang nagbabago ng natural na anyo ng dagat, kundi isa rin itong banta sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ginagamit ang mga estruktura bilang launching pad para sa surveillance, intimidation at deployment ng mga warships. Dahil dito, ang mga barko ng Pilipinas, militar man o sibilyan, ay madalas napipilitang umiwas, umatras o pansamantalang itigil ang operasyon. Hindi ito simpleng tensyon lang, ito ay aktwal na panggigipit, isang uri ng modernong pananakop na dapat pagtuunan ng seryosong tugon. Sa kasalukuyan mga kapatid, ang Sandy Cay ay isang mahalagang bahagi ng West Philippine Sea na patuloy na pinag-aagawan ng mga bansa sa rehiyon. Ang mga hakbang ng China upang kontrolin ang lugar ay nagpapakita ng kanilang interes sa pagpapalawak ng kanilang soberanya, militarisasyon at pag-akses sa mga likas na yaman sa rehiyon. Habang ang Pilipinas ay patuloy na ipaglalaban ang karapatan nito sa Sandy Cay, ang tensyon sa lugar ay nagpapatuloy kasama ang mga diplomatiko at militarisadong hakbang ng mga bansa tulad ng Estados Unidos. Sa huli, ang Sandy Cay ay isang simbolo ng patuloy na hidwaan sa South China Sea at isang mahalagang usapin sa geopolitical na balanse sa rehiyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!